Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito ang inyong mga kwento. The Rated King. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Dito sa South Korea, minsan ang pinabilib ng isang Pilipina na mga awit ang mga Koreano. Pero maliban kay Charis Pempenko, kilala mo si Charis Pempenko? O, diba? Lahat nakakakilala kay Charis dito. Pero maliban kay Charis, marami pang mga Pilipino ang nagtatayo ng bandila ng Pilipinas. Tama? Tama yan, totoo yun. Maliban sa mga nagtitinda, merong mga guro, merong mga pulis, merong mga manunulat, merong mga host sa TV at radyo na inaabangan, talagang pinatutunayan nila na tunay na kaya ng Pinoy sa Korea. Kahit saan ka man magpunta, basta masipag ka, katulad ng mga Pilipino, magtatagumpay ka. Halos 6 na dekada matapos ang pinakamadilim na bahagi sa kasaysayan ng bansang South Korea, ay ganito na sila ngayon. Isa sa pinaka-progresibong bansa sa buong mundo. At kasabay nga ng patuloy na pag-unlad ng South Korea ay ang pag-abot din ng mga pangarap ng maraming Pilipino dito. Tubong Ilocos Norte si Emily Abagat. Maganda't maayos naman daw ang buhay niya bilang isang propesora sa De La Salle University sa Maynila. Pero tila hinila pa rin siya ng kanyang kapalaran dito sa Korea. In 2003, I think, I applied for a scholarship, a research scholarship, and I was given the chance to come to Korea to do research for a year. Si Emily ngayon ang nag-iisang propesorang Pinay sa The Catholic University of Korea. Hindi pag-aaral ng Ingles ang tinuturo ni Emily sa kanyang klase dahil ipinagbabawal pa ng pamahalaan ng Korea ang pagtuturo ng mga Asyanong tulad ni Emily ng Ingles. Isa sa mga criteria na hindi tayo pasado if we don't have an existing free trade agreement with Korea. And that's the only reason why we cannot be given, the legal visa to teach English in Korea. I have met a lot of Koreans who really believe in the ability of the Filipinos, especially in teaching English. Tunay nang bilib sila sa kakayanan ng Pilipino. Otherwise, they wouldn't send their children to Philippines. This was my classroom actually last semester. Mahirap daw ikumpara sa sistema ng edukasyon sa atin. Pero bilang guro dito, nakita niya ang kaibahan. Dagdag pa nito, mataas daw ang sweldo. Libre pa ang tirahan. Kaya raw kahit papaano, nakakaipon siya. Kasama na niya ngayon ang bunsong anak na si Miguel. Dito na rin mag-aaral ang anak. Estudyante naman sa Ewha University sa Korea, si Regina. Pagiging panatiko sa kultura ng mga Koreano ang nagtulak sa kanya para mag-aral dito. Kasi nung time na yun, lumabas na yung mga Korean movies, Korean dramas na pinapalabas sa Pilipinas. And because of that, I got interested sa Korea. It's a very small country, pero ganun na yung narrative niya. Si Reg kasi, hindi siya takot matuto ng bagong bagay. Siguro dala na rin na may tiwala siya, hindi lang sa sarili, kundi na rin pananalig sa Diyos. Manang inyong mga kaibigan sa pagbisita niyo. Mga katangiang marahil ay siyang naghatid kay Reg para makilala dito sa Korea bilang isang radio announcer. Mountain or ng Halasan. At Araw-araw tuwing alas 9 ng gabi ay inaabangan na ng mga Pinoy dito sa Korea ang pagsasahimpapawid ng katangi-tanging boses ng kauna-unahang Pinay radio host dito sa Korea na si Regina. Nakakataba siguro ng puso na pati ang mga Koreano nakikinig sa'yo. Opo, nakakatuwa. Especially yung iba na nagpo-post ng message sa ating website. So may mga Koreans and they appreciate the program.
Ano sa palagay mo, kaya ba talaga ng Pilipino makipagsabayan? Ano mang bahagi ng mundo? Kayang-kaya. Actually, lagi ko nga sinasabi na kahit saan ka man magpunta, basta masipag ka, katulad ng mga Pilipino, magtatagumpay ka kahit anong mangyari. Ito nga po si DJ Reg at kayo ay nakikinig dito nga po sa Kiss Radio. Sa isang malawak at malaking publication ng dyaryo naman kilala din ang isa pang Pinay. Siya si Cathy Rose Garcia ng The Korea Times. Meron akong friend na nagsabi sa akin, uy, may opening sa Korea Times, baka gusto mo mag-apply. So, nag-apply naman ako and in-accept nila ako. Talagang masipag siya at very thorough siya sa research niya. Apart from that, nakita ko na kay Cathy na meron siyang healthy interest sa iba-ibang kultura. Kaya naman kahit pa si Cathy lang ang nag-iisang Pinay at Asyano, sa pahayagang ito sa Korea, pinatunayan niyang kaya ng Pinoy. Siyempre, I feel proud naman na, yun nga, naangat yung stature ng mga Pilipino sa Korean society. Mula print media ay inabangan naman sa telebisyon ang kauna-unahang Pinoy na naging bahagi ng isang sikat na culture and travel show dito sa bansang Korea. Ang tawag dito, Talk Around. Please come around our beautiful guest. Napabilang din ang Pilipinas sa 6 na bansang nagpapakilala ng sariling kultura sa mga Koreano. At sa tulong yan ni Beverly Tamargo. I was surfing the net, and then I found out that they were in need of foreigners who were willing to share their culture. Tapos I looked at the qualifications. Nakita ko qualified naman ako. A religious pendant, Our Lady of Peña Francia. Ni sa hinagap, hindi niya inisip na makikilala siya sa South Korea bilang personalidad sa TV. I hope na yung mga ibang Pinoy sa ibang bansa, magkakaroon din sila ng parang initiative at lakas ng loob kasi yun yung nagbubukas ng opportunity para sa kanila. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa South Korea, noon pa, matibay na ang relasyon ng bansang Korea at Pilipinas. Maraming kontribusyon ng mga Pilipino, both during the war and after the war. Tinatayang mahigit sa 46,000 Pilipino ang nasa Korea ngayon. Sa mga ipinamalas na kasipagan at galing ng Pinoy sa South Korea, ay naging daan din ito para makatulong sa ekonomiya ng Pilipinas. During the last 4 years, ang number 1 tourist sa Pilipinas ay mga Koreans. Sila ang number 1 students, no? Sila ang number 1 foreign residents sa Pilipinas. By the end of this year, sila ang magiging number 1 na mga investor sa Pilipinas. Hinaya nina Emily, Regina, Beverly at Cathy sa South Korea, kaya rin ng libo-libong Pilipino saan man sa mundo.